Martial Peak Chapter 5261. Itong tatlong tao, gusto ko si Chen Shi. Sinabi ni Xiaozhou nang makipag-chat siya kay Yang Kai, na balangkas na ni Xiangshan ang hinaharap na estratehikong layunin ng Hukbong Dayan nang dumaan ang mga sundalo sa bagyo. Iyon ay upang sirain muna ang angkan ng Dayan mo. At pagkatapos ay sakupin si Dayan. Upang ang sangkatauhan ay magkaroon ng oras at lakas upang bumawi at mailagay si Dayan, kung hindi man, kahit na makuha ang Dayan Pass, kung walang oras upang maglatag. Ang hukbong mo kapag umatake ang pag-atake, paano pinamamahalaan ng mga sangkatauhan ang kanilang sarili. Matapos ang mahigit 100 taon ng pagsusumikap. Ang pagbagsak ng ika-8 ranggo na pangkalahatang bayan, ang pagkamatay ng maraming ika-7 ranggo, 6 na ranggo, at ika-5 ranggo, sa wakas ay nagbunga ng mga resulta ngayon. Ngayong ang mga madiskarteng layunin na binuo ni Xiangshan sa kanyang mga unang taon ay nakamit na, ang susunod na hakbang ay dapat na mabawi si Dayan. Ito rin ang ultimate goal na nilikha ng Dayan Army. Ang lahi ng tao ay umatras sa lugar na tinitirhan nito, nagpapagaling. Hindi ito magagawa ng tribong mo, lalo na ang hari. Nang malaman niyang nagtatago ang ninuno ng tao na mahigit 100 taon nang nakikipaglaban sa kanya, hindi na siya mapakali sa Monest. Dahil hindi niya matukoy kung paano nasugatan ang mga ninuno ng sangkatauhan ngayon, bigla ba niya itong papatayin habang natutulog, at gagawa ng malaking ingay. Upang maiwasan ang aksidenteng ito, dapat siyang manatiling gising at maiwasan ang mga aksidente anumang oras. Bilang isang resulta, wala siyang paraan upang pagalingin ang mga sugat at maaari lamang magtanim ng dahan-dahan sa tulong ni Mo Chao, ngunit ang gayong paglilinang ay hindi maihahambing sa nakaraang kahusayan. Kung si Shen Mian ay nasa Monest at ang kanyang mga pinsala ay maaaring gumaling sa loob ng 100 taon. Kung gayon sa kanyang kasalukuyang estado, hindi ito gagaling sa loob ng libu-libong taon. Ang ninuno ng sangkatauhan ay talagang nagbigay sa kanya ng problema. Sa istasyon ng Chenkun, bumalik ang mga tropang silangan at kanluran, ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng gaanong oras para sa kanila upang linangin. Ang sepina sa itaas na antas, pagkatapos ng pagbabalik na ito, ay nanatili sa Chenkun ng hanggang 10 araw. Labanan. Mahigit 100 taon nang hinihintay ng mga sundalo ang araw na ito. Mula noong sumali sa Dayan Army. Naisip ng lahat na sa pagkakataong ito pagdating nila sa Dayan War Zone. Makikipaglaban sila sa Mo Clan sa Dayangguan para sa ilang laro. At sa wakas ay magpapasya ang lalaki at babae upang makita kung sino ang pumatay sa USA. Ngunit sino alam na ang East at West Army ay magiging tuwid ang Momo Wangcheng ay talagang nasangkot sa Mozo sa loob ng 150 taon. Sa paghusga sa mga resulta ngayon, tama ang mataas na antas ng paggawa ng desisyon. Sa ngayon, sisirain ng East at West Army ang pagkakapira-piraso ng hukbo ng Mo Clan sa panig ng Wangcheng, at pagkatapos ay bawiin si Dayan, walang alinlangan na mas madali ito. Hindi bababa sa 1 buwan ang pagpunta sa Dayan, at ang 10 araw ay dahil lamang sa digmaan ang naranasan ng mga sundalo, na napakamahal at kailangan talaga ng pahinga. Kung hindi, sa kahulugan ng mataas na antas ng mga tropa ng silangan at kanluran, kapag sila ay umatras mula sa Wangcheng, dapat silang lumipat kaagad sa Dayan. Bukod sa nagpapagaling, nag-aayos din ang hukbo. Simula sa Fengdian Pass, mayroong 30,000 tropa sa silangan at kanluran, 60 katao sa ika-8 ranggo, at kung gaano kalakas ang line-up. Ang digmaan ng 150 taon ay nabubuhay pa. Sunod-sunod silang bumagsak sa labas ng maharlikang lungsod ng Mo Clan, at ngayon ay wala na silang mga bangkay. Mahigit 100 tao ang bumagsak sa ika-8 baitang. Ito pa rin ang resulta ng bawat laban. Ang silangan at kanluran ng mga hukbo ay binibigyang pansin ang depensa. Kung umatake sila ng 1 puso, mas malaki lang ang mga nasawi. Gayunpaman, sa bawat digmaan, ang sangkatauhan ay tiyak na dumanas ng mga casualty, ngunit ang mga casualty ng tribong Mo ay palaging magiging 12-dosenang beses, o higit pa. Halos bawat squad ay may mga kakulangan sa tauhan, at ang ilang mga squad ay ganap na nalulula sa buong hukbo. Sa ganitong paraan,
kinakailangan na muling ayusin ang hukbo, kung hindi, walang paraan upang magarantya ang pagiging epektibo ng labanan ng bawat squad. 2 beses na rin naranasan ang pagbabagong ito noon. Ang dalawang nakaraang panahon ay walang kinalaman kay Chen Shi. Ang lakas ni Chen Shi ay napakalakas na ang pambihirang pangkat ay maihahambing. Lalo na ang lakas ni Yang Kai. Iyon ay, ang Panginoon ay maaari ring pumatay ng isang mukha sa isang mukha. Kaya sa magulong larangan ng digmaan, paano sasabihin kung ang isang koponan ay may pinakamakaunting na sawi, ito ay walang iba kundi si Chen Shi. Sa puntong ito, kahit na ang lumang pagong koponan na nakatutok sa pagtatanggol ay hindi maaaring kumpara, ang lumang pagong koponan sa ikalawang muling pagsasaayos, ngunit nagdagdag din ng ilang mga manlalaro. Bago magbukang liwayway, nanatili siyang buo hanggang sa labanan. Ang labanang ito ang huling labanan, kaya delikado man o matindi, iba ito sa nakaraan. Kahit na si Yang Kai ang nanguna at pumatay ng hindi mabilang na mga kaaway, hindi mapoprotektahan ng magulong hukbo ang kaligtasan ng lahat. Si Ning Qizi ay malubhang nasugatan. Unang nahulog si Chitai. Ito ang unang miyembro ng koponan ni Chen Shi na bumagsak sa isang labanan sa angkan ng Mo mula ng likhain ito, at isa rin itong kapingkaitian. Si Chitai ay isang veterano ni Chen Shi sa simula. Nang ibalik siya ni Yang Kai mula sa hinterland ng tribong Mo, napili siya bilang kandidato noong nilikha niya si Chen Shi. Sa paglipas ng mga taon, muli siyang lumaban ng magkatabi. Hindi mapaghihiwalay. Ang kanyang pagbagsak ay nagpasaya kay Yang, at ang lahat ng mga manlalaro ay nawala ang kanilang pagpalakpak at tagumpay. Ang ilan sa mga babaeng manlalaro ay umiiyak ng mga bulaklak ng peras sa ulan. Si Chi Taichu ay isang veteranong kipan na may banayad na ugali. Pinayuhan niya ang mga nakababatang henerasyon na huwag ng lihim na magsanay. Tuwing weekdays, inalagaan niya lahat ng players. Masasabing sikat ang Chi Taichu sa ikapitong hanay ng buong Morning Dawn team. Ang isa sa babaeng pang-anim na ranggo ay palaging nais na maging kasosyo sa kanya. Sa kasamaang palad, tila nararamdaman ni Chi Taichu na may agwat sa pagitan ng kanyang mga henerasyon at nagkukunwaring walang alam. Kahit na matagal na akong walang pakialam sa usapin ng buhay at kamatayan, kapag pumanaw ang mga malalapit na tao sa paligid ko, hindi ko pa rin maiwasang malungkot. Si Chi Taichu din ang nag-iisang tao na nahulog sa araw ng umaga. Bukod sa kanya, ligtas at maayos ang mga manlalaro ng ika-5 at ika-6 na baitang. Ang malakas na proteksyon ng bukang liwayway at malakas na motility ay sapat na upang maprotektahan ang kanilang kaligtasan sa isang labanan, maliban kung ang bukang liwayway ay matalo. Sumabog, kung ito ang kaso, ang buong bukang liwayway ay masisira. Sa sandaling ito, isang kipan-kaitian mula sa Ink Destroyer ng Chinese Army ang tumayo sa harap ni Yang Kai at nagsabi, "Brother Yang, tingnan mo ang mga listahang ito. Kung may gustong idagdag si Chen Shi dito, ipaalam mo lang sa akin." Ang pagdaragdag ng mga tauhan sa pangkalahatan ay isang mataas na antas ng direksyon. Ngunit kung isa sa alang-alang na ang mga sundalo ay maaaring may mga taong pamilyar sa isa't isa. Umaasa silang magagawang makipaglaban sa tabi ng mga kakilala. Kaya sa ganoong listahan, ang mga kapitan ng ang bawat pangkat ay binibigyan ng prioridad na pumili ng mga tauhan para sa supplementation. Kung ang kapitan ay walang espesyal na pagpipilian, siya ay hihirangin ng pinakamataas na pamamahala. Kinuha ni Yang Kai ang listahan, sumulyap lang ng random, at sinabing, "Isang tao lang ang nahulog sa Chen Shi. Nang hindi nasira ang kabuuang lakas, sa pagkakataong ito ay hindi ka makakadagdag, bigyang prioridad ang ibang mga koponan." Ibinuka ng 7 baitang ang kanilang mga ulo at ngumiti at tumango. Ang suporta ni Brother Yang ay talagang isang pagpapala para sa lahat sa Chen Shi. Sa totoo lang, sa tuwing madaragdagan ang staff, hawak niya ang listahan para hanapin ang mga kapitan para sa kumpirmasyon, ngunit ito ang unang pagkakataon na matagpuan si Yang Kai. Sa madaling salita, sa 150 taon ng digmaan, si Chen Shi ay nasawi sa unang pagkakataon. Bagamat si Chen Shi ang dahilan ng elite team, ang personal na lakas ni Yang Kai ay hindi rin mapaghihiwalay, na nagpapahanga sa kanya.
Walang ibang koponan sa East at West Army tulad ni Chen Xing. Walang mas nakakaalam ng ganitong uri ng bagay kaysa sa kanya, dahil sa tuwing binibilang niya ang supplementary list, higit niyang alam ang damage situation ng bawat team. Dahan-daang umiling si Yang Kai, at nang ibabalik na sana niya ang listahan sa kanyang kamay, bigla siyang kumilos at sinabing, maaari bang pumili ang sinuman sa listahang ito? Tumango ang lalaki. May mga utos ang commander ng regiment. Ang mga tauhan dito ay magbibigay ng priority sa ilang elite team. Hanggat sila ay nasa listahan, ang mga kapitan mo ay maaaring umasa dito, at maaari mo silang piliin kung hindi sila lumalampas sa kani-kanilang laki ng koponan. Mausisa ring sinabi. Binago ni Brother Yang ang kanyang atensyon. Walang sinabi si Yang Kai, ngunit umuusad ang mga iniisip, nag-iwan ng marka sa listahan ng Jade Jane, at ibinalik ito. Itong 3 taong ito, gusto ko si Chen Shi. Kinuha ng lalaki ang investigasyon kay Yu Jian at bahagyang Yumoko. Wala pang 50 tao ang establishmento ni Chen Shi. Samahan mo ang 3 ito, eksaktong 50, kaya pumunta ako sa susunod na lugar. Makipag-usap at umalis sa isang kamao. Pagkaalis niya, lumingon si Yang Kai kay Feng Ying at sinabing, pupunta ako sa sandaling umalis ako. Tumango si Feng Ying. Si Yang Kai Shenian ay lumundag, at pagkaraan ng ilang sandali, tumangay sa isang direksyon. Sa isang tigang na bundok, isang wasak na barkong pandigma ang tumawid, at ang barkong pandigma ay nagliliyab sa apoy, at mayroong isang tagapagdalisay at isang salamangkero na abala dito. Sa tuwing babalik ang labanan, ang pinakaabala ay ang mga masters sa pagpino at formation mage, dahil kailangan nilang ayusin ang mga nasirang barkong pandigma. Kung titignan pa lang ang kahihiyan ng barkong pandigma, malalaman mo na ang panganib ng nakaraang labanan. Sa itaas ng barkong pandigma, makikita mo ang tinadtad na karne at dugo sa lahat ng dako, marami sa kanila ay moss, at ang iba ay mga tao. Ang pinsala ng barkong pandigma na ito ay halos hindi na naayos. Kapag naabot na nito ang antas na ito, dapat itong ganap na itapon, dahil ang mga materyales na ginugol sa pag-aayos ay mas mahusay kaysa sa pagpino ng isang barko. May 3 figurang nakatayo malapit sa barkong pandigma. Lahat ay puno ng dugo, tahimik na nakatayo doon, walang sinasabi, na lubos na kabaligtaran sa abalang tagapagdalisay at formation master sa barkong pandigma. Tahimik na tumingin silang 3 sa harapan, blanko ang tingin at walang laman na ekspresyon. Si Yang Kai ay lumitaw sa tabi ng simoy ng hangin. Pagtingala, binuksan niyang ang kanyang mga mata at dulang. Bagamat alam din niya na ang labanan sa Moss ay lubhang mapanganib at maraming mga koponan ang dinaig ng buong hukbo. Ngunit sa larangan ng digmaan, walang sino man ang may lakas na bigyang pansin ang mga ito. Ngayong bumalik na ang digmaan. Nakikita ng sarili mong mga mata ang nasirang estado ng barkong pandigma, malabo mong makikita ang kabayanihang postere na pumapalibot sa barkong pandigma ng dugo at dugo. Kahit na bumabagsak, hindi ito mahina. Mayroong 3 figure na nakatayo dito, isa na may 7 ranggo, isa na may 6 na ranggo, at isa na may 5 ranggo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang sinabi ng Kipan. Nakapatay ako ng maraming disipulo. Bahagyang tumango si Yang Kai. Nakita ko na. Sa kuweba ng dugong uwak na iyon, maraming alagad sa langit ng langit ang namatay sa kamay na ito. Pagkatapos, ang nakatakas na sirang langit ay nagsama-sama ng isang grupo ng mga tao at ikinahiya ang mga alagad ng yungib ng langit. Namatay sa kanyang mga kamay ang alagad ni Dong Chanfudi na nagsasanay sa sirang araw na kalendaryo. Masasabing ang isang ito ay talagang nagpanday ng matinding puot kay Dong Chanfo. Hindi ko nais na pumunta sa larangan ng digmaan ng Mo. Kumpara sa makulong habang buhay o mapatay man, ang monarkang ito ay maaari lamang piliin na pumunta dito, at may pag-asa pang mabuhay para sa pakikipaglaban sa angkan ng Mo. Noong siya ay namamatay, hindi siya nag-atubili na piliin ang larangan ng digmaan ng Lemo. Martial Peak Kabanata 5262. Nanalo ang mga sundalo sa ****** sword. Ito rin ay isang normal na pagpipilian.
Noong panahong iyon, ang Blood Crow ay nakuha ng mangingisda ni Ming Wangtian sa Broken Sky at dinala pabalik sa pagkakulong ni Ming Wangtian, ngunit marahil siya ay itinuturing na isang taong pinaghirapan. Sa kasamaang palad, sadyang hinayaan niya siyang pumunta sa larangan ng digmaan ng Mexico. Patayin ang kalaban. Pagkatapos ng lahat, ang larangan ng digmaan ng Mo ay hindi naiiba sa ibang mga lugar. Sa lugar na ito, ang lahi ng tao ay may isang kaaway lamang, iyon ay, ang lahi ng Mo. Walang mga sama ng loob sa nakaraan, at walang paraan upang magpatuloy sa pagsisiyasat. Hindi gaanong nag-aalala si Ming Wangtian na makakatakas ang uwak ng dugo. Wala siyang pagpipilian kundi ang patayin ang kanyang mga kaaway sa dugo at sikaping protektahan ang kanyang sarili. Yang Xiaozi. Alam mo ba na ang iyong mga problema sa oras na iyon ay sinira ang pagsusumikap ng master sa loob ng maraming taon? Biglang ibinaling ng Blood Crow ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Kai. Na tila may hinanakit sa mga kaganapan sa taon. Ngumisi si Yang Kai. Kung hindi ka nasaktan ng magandang bagay na iyon, ako pa kaya ngayon? Dahan-daang umiling si Blood Crow. Ito rin ang kapalaran ng buhay. Ito ang ikawalong baitang ng paglilinang ng prinsipe sa nakaraang buhay. Ang limitasyon ay magiging ayaw sa oras na iyon, at ito ay magtatagal ng mahabang buhay ng pagsusumikap upang gawin ang pag-aayos. Ang kalidad ng mga kalakal, ngunit ang buhay ay hindi kasiya siya, siyam sa bawat 10, na maaaring mag-isip sa iyo bilang isang freak, sinira ang plano ng master. Sumigaw si Yang Kai, masama, huwag makibahagi sa langit. Tumanggaw si Blood Crow. Sa tuwing nakikita-kita, gusto ka ng prinsipe na patayin. Ang mga alagad na pumupunta sa langit at lupa ay lumalapit sa prinsipe para sa gulo. At ang prinsipe ay hindi magiging malambot, ang kanilang dugo lamang ang makakapagpalaki sa paglilinang ng prinsipe. Pino. Ang hindi masisirang blood gouging ni Dayan ay isang kahanga-hangang kasanayan. Ang pamamaraang ito mismo ay walang kinalaman sa Dayan Feudi, ngunit ang pangalan ay pinangungunahan ng salitang Dayan, na halos kapareho sa pakikipagdigma ni Wokwang sa kalangitan. Kahanga-hanga. Ang dalawang pagsasanay na ito ay masasabing ang dalawang pinakamahiwagang pagsasanay na naranasan ni Yang Kai mula noong siya ay naglilinang. Gayunpaman, sa kanyang pananaw, ang hindi masisirang dugo ni Dayan na si Zhao Jing ay kailangan pa ring bahagyang mas mababa sa mga pamamaraan ng digmaan ng langit. Pareho sa mga pagsasanay na ito ay kasangkot sa kanya, at walang sino man ang higit na masasabi kaysa sa kanya. Ang pinagmula ng monarkang ito, ang dating awayan at ang awayan sa pagitan ng mga disipulo sa makalangit na pagpapala ng lahat ng mga kuweba, dapat nilang malaman. Nagpatuloy si Blood Crow. Ang mga ito sa kanyang bibig ay dapat sumangguni sa mga orihinal na miyembro ng koponan. Ang ilang mga tao ay may malamig na kilay sa monarko. Ang ilang mga tao ay lihim na hinahamak ang katangian ng monarko. At ang iba ay lihim na natitisad sa monarko upang **** ang digmaan ng monarko. Walang pakialam ang tono ng Blood Crow. At malinaw na pinag-uusapan niya ang tungkol sa kanyang sariling mga gawain, ngunit tila sa kanya iyon. Hindi mahalaga, paano ito mangyayari. Ang monarch ang mismong naglilinang sa paraan ng monarch. Isinasara ang mga tao at mga ibon, at kung ang kapaligiran ng larangan ng digmaan ay hindi espesyal sa Mexico, lalaban ba ang monarch sa mga adobo at splash na ito? Narinig ng isang ika-6 na baitang at ika-5 baitang sa tabi niya ang mga salita, at lahat sila ay nakatingin sa dugong uwak na may galit at mga mata. Walang pakialam si Blood Crow at ibinaba ang kanyang mga mata. Nakakatawa na ang mga taong ito na hindi masanay sa monarkang ito sa dilim at lihim na hindi komportable ang monghe na ito. Iniligtas lang nila ang kanilang buhay pagkatapos ng unang labanan, at ang monghe na ito ay nakaligtas, halos sila ay namatay na malinis. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Kai. Gago ba sila? Hindi na hinintay na sumagot si Yang Kai, una niyang sinabi sa malalim na boses. Stupid. Sobrang tanga. Makakamit mo ang mga tagumpay ngayon sa buong buhay mo. Kung mawala ka sa iyong buhay, ang lahat ay magpapahinga. Kalmadong sinabi ni Yang Kai. Ito ay talagang katangahan.
Sa tingin mo rin, napatingin si Blood Crow sa kanya nang hindi inaasahan. Tumango si Yang Kai. Hindi ka ba hanggal na isakripisyo ang iyong sarili para sa iba? Malalim na tumango si Blood Crow, at sinabi sa mahabang panahon. Ito ang sinabi mo sa akin sa iyong mga unang taon. Nang pumunta ka sa larangan ng digmaan, wala kang kinalaman sa iyong mga sama ng loob. Ngumiti si Yang Kai. Sa pagsasanay sa edad bilang isang karanasan, lahat kayo ay mas mahusay kaysa sa akin, bakit mo ako tatanungin? Tahimik si Blood Crow. Tumayo sandali si Yang Kai bago siya nagsabi. Ipapadala ng hukbo ang mga tropa nito sa Dayan sa loob ng 8 araw. Magpahinga tayo sandali. Pagdating ko sa Dayan, hindi ko alam kung lalaban ako sa angkan ng Mo. Nag-uusap at umalis. Sa oras na ito, nagtipon sina Siyang Shan, Liu Jiping, at iba pa sa ink drive ship ng hukbong Chino, at ang mga ninuno ay kahanga-hanga rin. Sa paglalakbay na ito, nakipagkompetensya siya sa hari. Bagamat siya ay nasugatan, ang pinsala ay hindi malubha, at isinasaalang-alang na ang hukbo ay magpapadala ng mga tropa kay Yan, hindi niya hinayaang mahulog si Yang Kai sa paglilinang. Ang isa sa 8 grado ay nagsabi. Pagkatapos ng ika-8 araw, ang hukbo ay pakakawalan, at ang hukbo ay dapat na muling ayusin sa panahong iyon. Maliban sa 3,000 dibisyon ng Pagpino, ang Formation Wizard at ang Alchemy Division, mayroon lamang 16,000 katao ang magagamit. Para sa hukbo. Bandang alas 7, ang sitwasyon ng North at South Army ay hindi masyadong maganda. Noong huling pagkakataon, upang maiwasan ang angkan ng Dayan Mo na tulungan ang Wang Cheng, nakipag-away siya ng husto sa 500,000 hukbo. Ang mga pagkamatay at pinsala mabigat. Bagamat ang angkan ng Dayan Mo ay hindi na mas malakas kaysa dati ngunit, pagkatapos ng lahat, nakaupo sa Dayan Pass, ang layout ng 30,000 taon ay hindi dapat maliitin. Upang mabawi si Dayan, natatakot ako na magkakaroon ng isang mahigpit na labanan. Ang iba sa 8 baitang ay same time ding tumatango. Bagamat sa simula ng pagkakatatag ng Dayan Army. Alam ng lahat na ang pagbawi kay Dayan ay nakatakdang magkaroon ng malalaking casualty, ngunit walang sino man ang umaasa na ang mga nasawi ay lalampas sa inaasahan. Sa ngayon, hiniwalay na lamang ng East at West Army ang mga puwersa ng Mo sa panig ng Wang Cheng. Ang mga puwersa ng Mo sa Dayan Pass ay kailangan pa ring harapin. Napangiti si Liu Jiping nang marinig ang mga salitang. Marahil, maaari itong tanggapin ni Dayan nang walang anumang awa. Lahat ng 8 baitang ay nagtaas ng kilay. Ang kausap pa lang ay nag-aalalang nagsabi. Ano ang sinabi ni Sister Liu? Ipinapasa ba ng mga taga-Mo yan ng Dayangguan ang kamay kay Dayan? Pagkatapos magsalita, natigilan siya saglit, ipinakita ang isang nag-iisip na ekspresyon. Napansin din ng isa pang 8 grado. Marahil ito ay talagang posible. Magagamit ng Mo clan ang kapangyarihan ng Mo Nest para mabilis na maghatid ng balita. Alam na ito ng angkan ng tao, kaya tiyak na umabot sa Dayan Pass ang digmaan sa panig ng Wang Cheng. Ang hari ay tinamaan ng malakas, halos pugutan ng ulo ng mga ninuno ng Terran. Ang Mos ng Wang Cheng ay nagdusa ng mabibigat na casualty, at hindi nagawang makipagkompetensya sa Terran. Kung ang East at West Army ay umiindayog sa oras na ito, at ang balita ay ipinadala mula sa Wang Cheng Mo Chao hanggang sa Dayan Pass, malamang na ang Mo clan ay labis na naalarma. Pagkatapos ng lahat, ang Eastern at Western Army, ngunit mayroong isang ninuno ng tao na nakaupo sa bayan. Kahit na naglatag sila ng 30,000 taon sa Dayan Pass. Marami silang tropa na itatago, ngunit sino ang maglalakas loob na magsabi na kaya nilang makayanan ang isang malaking hukbo ng mga ninuno ng sangkatauhan na nakaupo sa bayan. Kapag nasira ang hadlang ng Dayan, oras na kung kailan mag-uutos ang lahat ng tribo ng Mo. Sa pananaw ng mga Mo, kung malalaman nila ang balitang ito, tiyak na itatapon nila si Dayan at tatakas at patuloy na mananatili sa Dayan para lang mamatay. Upang maunawaan ito, ang 8 pin openers ay nasa sabik lahat. Sa ganitong paraan, ang nakaraang labanan sa labas ng Wang Cheng ay ang huling labanan na. Ang pagsakop kay Dayan ay hindi mahirap, hanapin mo lang ang Mos. Biglang,
Ang isang 80 na produkto ay tila nag-isip ng isang bagay, at sinabi sa pagkabigla. Hindi maganda. Nakangiting tumingin si Liu Jiping sa ikawalong baitang. Ano ang masama sa tingin ni Brother Fang? Sinabi ni Brother Fang, maaaring makuha ng Tribong Dayan Mo ang balita tungkol sa panig ng Wang Cheng sa pamamagitan ng Mo Nest, ngunit ang North at South Army ay walang paraan upang malaman. Hindi pagkakaunawaan ng Army magpapatuloy ba sila sa pagtulong sa Wang Cheng. Sa panahong iyon, susubukan ng North at South Army ang kanilang makakaya na pigilan ito, at ito ay nakatakdang maging isa pang digmaan. Ang kasalukuyang lakas ng North at South Army ay magdaragdag lamang ng mga casualty kung mag-away ulit sila sa angkan ng Dayan Mo. Mayroong Bapano Point 1. Oo at oo, kailangan kong humanap ng paraan upang mabilis na ipaalam sa North at South Army doon, Yang Kai. Hayaan siyang pumunta kaagad, at sa kanyang mahiwagang kapangyarihan ng batas sa kalawakan, kung susubukan natin ang ating best to rush the road, we should be able to arrive within 8 days. Dayan Customs. Kung gusto nilang magmadali sa Dayan sa loob ng 8 araw. Hindi nila magagarantiya na ang mga araw na ito na may 8 ranggo na bukas, maliban kay Yang Kai, na bihasa sa mga batas ng kalawakan, ang mga ninuno lamang ang maglalaro ng personal. Bagamat hindi malubhang nasugatan ang ninuno, paanong ang ganoong bagay ay makakaabala sa kanyang matanda? Naalala ni Yang Kai ang 8 karakter na ito. Maraming mga kipan kay Tian sa buong East at West Army, ngunit hindi marami ang makakakuha ng mga mata ng mga kipan kay Tian na ito. Si Yang Kai ang pinakakapansin-pansin. Bahagyang ngumiti si Liu Jiping. Huwag mataranta, sa katunayan, bago magsimula ang digmaang ito, ipinadala ni Brother Siang si Li Xing sa Dayan upang ipaalam sa North at South Army doon. Ang North at South Army. Si Li Xing ay adjutant ni Siang Shan, si Kipan kay Tian Shuwei. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya na pumunta sa Timog at Hilagang Hukbo upang ipaalam ang balita. Lahat ng 8 produkto ay bahagyang nagulat, at lahat sila ay napalingon kay Siang Shan. Bahagyang tumango si Siang Shan, na nagpapahiwatig na ito nga ang nangyari. Hinangaan ito ni Brother Fang. Si kapatid na Siang ay may pangmatagalang pangitain, ngunit naisip ko na ang bagay na ito, ngunit naghintay akong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Kinaway-kaway ni Siang Shan ang kanyang kamay at sinabing, hindi kailangang maging napakakumbaba ni Brother Fang, ngunit wala siyang ginagawa sa kanyang lugar. Kung si Brother Fang ang pinuno ng hukbong ito, dapat itong isipin. Ngumiti si Brother Fang at mapait na umiling. Hindi mo magagawa, hindi mo magagawa. Maraming kapatid na nasa ikawalong ranggo ang naririto. Walang sino man ang maaaring maglingkod bilang pinuno ng hukbo. Tanging ang kakayahan ni kapatid na kapatid. Makukumbansi niya ako. Lahat ng 8 produkto ay tumango. Kung ang paunang autoridad ni Siang Shan, ang commander ng hukbo, ay nagmula sa paghirang ng mga ninuno, ito ay kanyang sariling kakayahan. Mayroong 4 na commander ng hukbo sa bawat pass, at mayroong higit sa 400 sa higit sa 100 pass, ngunit kakaunti ang makakapantay kay Siang Shan. Kasabay nito, ang Hilaga Timog na istasyon ng hukbo ay lumulutang sa lupa, at ang mga bisita ay dumating mula sa malayo. Sa barkong nagtatabas ng tinta, na may pahintulot pagkatapos ng briefing, pumasok si Li Xingmai, at sa isang sulyap ay nakita niya ang ikawalong baitang na nakasuot ng Confucian shirt at lupin fan. Ang pagkaalam na ang taong ito ay dapat na si Mi Jinglan, ang pinuno ng Dayan Northern Army Corps, ay yumoko at sumaludo kaagad. Bagamat hindi pa niya nakikita si Mi Jinglan, narinig na niya talaga ito ng maraming beses. Dahil nakasama niya si Siang Shan sa loob ng maraming taon. Binanggit ni Siang Shan itong tiyuhin na si Mi Shi ng higit sa 1 beses sa mga taong ito tao, si Mi Jinglan ay hindi mas mababa sa kanya, kahit na bahagyang nalampasan. Si Li Xing ay hindi kapanipaniwala. Nasaksihan niya ang iba't ibang deployment ng Siang Shan sa mga operasyong marcha sa mga nakaraang taon. Lahat sila ay mga high-profile na gawa. Sa pananaw ni Li Xing, ang mga estratehikong kakayahan ni Siang Shan ay halos demonyo. May mas magaling ba sa kanya?
Nagkomento si Uncle Xiangshan sa ganitong paraan, sa opinyon ni Li Xing ay isang self-effacing performance. Bilang karagdagan kay Mi Jinglan, mayroon ding 8 pin na may pulang buhok at maputlang mukha. Marshall Peak MP, Kabanata 5263. Hinuhan ni Mi Jinglan. Ang pulang buhok na bapa na ito ay dapat na pinuno ng Southern Army Corps, Uyang Lai. Narinig ko na ang kalikasan ng tao na ito ay parang apoy, ngunit nang makipaglaban siya sa hukbo ng Mo isang dekada na ang nakalipas, napatay niya ang isang master ng domain ng Mo. Dahil dito, nataman siya ng malakas at muntik nang mamatay sa lugar. Mukhang 10 taon na siyang hindi nakaka-recover. Ngunit hindi ito mahirap unawain. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas mahirap ang pagbawi mula sa pinsala, lalo na sa ikawalong baitang. Hindi mo ba nakita na ang mga ninuno ay matagal nang gumagaling sa bawat pagkakataon? Dahil ang hari ay nasugatan sa pakikipaglaban sa kanyang mga ninuno, ang pinsala ay hindi na madaling nakabawi. Bilang karagdagan sa 2 pinuno ng rehimyento, mayroon ding mga digital na 8 ranggo na bayan ng North at South Army. Nakita ni Li Xing ang seremonya. Nakahiga si Uyang Lai sa upuan, at tinanong si Li Xing, ano ang sitwasyon ng Eastern at Western Army? Inilunsad na ba ang huling labanan laban sa Wangcheng? Sa paglipas ng mga taon, ang East-West Army at ang North-South Army ay paminsan-minsan ay nakikipag-ugnayan, ngunit dahil sa malayo, inaabot ng 2 buwan ang pabalik-balik, kaya hindi madalas ang palitan. Tanging kapag ang ilang mga pangunahing pagpipilian ay ginawa, sila ay magpapadala ng isang tao upang ipaalam sa isa't isa. Dumating si Li Xing ngayon, malinaw na may mahalagang sasabihin, malamang na nauugnay sa huling labanan laban sa Wangcheng. Sa makatuwid, mayroon itong tanong na si Uyang Lai. Yumoko si Li Xing. Nang bumalik ako kay Uncle Uyang, nang ang disipulo ay umalis mula roon, ang digmaan ay hindi nagsimula, ngunit ito ay nasa ilalim ng paghahanda. Kung ito ay oras, ito ay dapat na labanan ngayon, o ito ay tapos na. Ngumiti si Mi Jinglan at sinabing, kung gayon, hinuhusgahan mo, makakamit ba ang layunin ng digmaang ito? Unang sinabi ni Li Xingjia. Pwede. Nagtaas ng kilay si Mi Jinglan. Kung determinado ka, nangangahulugan ito na maganda ang sitwasyon doon. Dapat ay nanalo ang labanang ito. Gayun din, kung si Brother Siang ang pumalit sa kabuuang sitwasyon, ang Mo Clan ba ay kalaban? Sinabi ni Uyang Lai na may labi. Nanalo ang East at West Army, pinapante ka ni Xiangshan at gawin ito. Mula sa simula hanggang sa huli, nagreklamo si Uyang Lai tungkol kay Xiangshan. Kung wala siya, sinalakay ng mga tropang silangan at kanluran ang lungsod sa hinterland ng nasyonalidad ng Mo. Nasaan ang walang habas na maligaya? Sumagot si Li Xing. Inutusan ni Master Siang ang kanyang mga disipulo na pumunta at ipaalam sa North at South Army, at maging alerto sa paggalaw ng DNMO. Bahagyang umungol si Mi Jinglan at tumango. Talagang dapat itong maging mapagbantay. Kung matalo ang Wangcheng Mo Clan. Ang balita ay umabot dito, ang DNMO Clan ay hindi maupo, ngayon ay mayroon lamang silang 2 pagpipilian, at manatili sa tuktok-yan, o talikuran ang mga kaugalian at tumakas. Sa puntong ito, naunawaan ni Mi Jinglan. Ibig sabihin ni Brother Siang na kung lalabas ang angkan ng DNMO, ang aking North at South Army ay maaari na lamang manood ng mga pagbabago, hindi ba kailangan mong huminto? Bahagyang natigilan si Li Xing, tumango at nagsabi. Iyon talaga ang ibig sabihin ni Master Xiangshan. Sinabi ni Uyang Lai. Sa palagay mo ba ay iiwan ng tribong DNMO ang tarangkahan at tatakas? Ngumiti si Mi Jinglan at nagsabi. Kung hindi ay maghintay para sa kamatayan. Kung tama ang hula ko. Ang East at West Army ay dapat na ayusin sa istasyon pagkatapos ng labanan na ito, at pagkatapos ay maaari silang magpadala ng mga tropa at umalis sa istasyon sa patas na paraan. Nakita ng angkan ang kalakaran, kaya't ang balita sa kabilang panig ng maharlikang lungsod ay may paparating sa Dayan sa tamang panahon. Pagkatapos makipag-usap kay Li Xing,
Tinanong niya, ganito ba ang kaayusan ni Brother Siang? Kumbinsido si Li Xingpei. Ito talaga ang kaayusan. Bago umalis, sinabi sa akin ni Master Xiangshan na ipasa ko ito. Pagkatapos ng tagumpay ng hukbo, aayusin niya ito sa loob ng 10 araw, at pagkatapos ay magpapadala ng mga tropa sa Dayan upang hayaan ang North at South Army. Bigyang pansin ang galaw ng angkan ng Dayan mo. Kung may gagawin sila kung may pagbabago, nangangahulugan ito na ang East at West Army ay nanalo ng isang malaking tagumpay, kung hindi sila kumilos, ito ay magiging kabaligtaran. Bago dumating, naramdaman ko pa rin na ang pagsusuri ni Xiangshan kay Mi Jinglan ay medyo mataas, ngunit ngayon ay tila ang pinunong ito ng Dayan Northern Army ay may sariling kakaiba. Sa pinakakaunti, ang kanyang isip ay sobrang sensitibo, kung hindi ito maaaring maging napakabilis. Sinira nito ang mga kaayusan na ginawa ni Master Xiangshan. Sumimangot si Ouyang Lai. Kung talagang gustong tumakas ng angkan ng Dayan mo, hahayaan na lang ba natin ito? Sinabi ni Mi Jinglan. Bagamat siya ay may puso ngunit siya ay mahina, ang North at South Army ay kulang sa lakas ng militar. Kung ang angkan ng Dayan mo ay talagang gustong tumakas, hindi ko ito mapipigilan. Kung ito ay ititigil, ito is destined to be a battle. Mabigat. Tulad ng labanan 10 taon na ang nakalilipas, wala nang gustong makaranas pa nito. Sa labanang iyon, halos nahati ang buong North at South Army. Isa-isang inialay ng 8 babae ang kanilang buhay, para lamang kay Dayan. Ang angkan ay hamarang, at kahit ang Southern Army Commander na si Ouyang Lai ay muntik nang mahulog. Mayroong isang 8-pin General Town na nakasimangot at nagsasabing, ang tribong Dayan mo ay nasa malaking bilang na ngayon, at ang Domain Master kasama ang 8-pin moto ay may hindi bababa sa 20 o 30 katao, at ang hukbo ay humigit kumulang 250,000. Wang Cheng, ang pakikipagpulong sa mga taong Hmong sa Wang Cheng, ay magiging mahirap din sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Mi Jinglan. Hindi ako makakain ng mainit na tokwa sa pagmamadali. Mag-isip ng ibang paraan, kung makatakas ang angkan ng Dayan mo, ito ay katumbas ng pagpapaalis kay Dayan Pass, at nanalo tayo ng walang sundalo, at mayroong bakit hindi. Tungkol sa hinaharap. Kapag nagsimula ang ekspedisyon, anong takot ang mayroon si Wang Cheng? Ang pagbawi ni Dayan ay upang maghanda para sa hinaharap na ekspedisyon ng sangkatauhan. Ito ay isang bagay na alam ng lahat ng 8 baitang. Alam din nila na ang sangkatauhan ay mayroon na ngayong sandata laban sa mga taong mo. Ang sandata na ito ay talagang pinag-aralan. Kulang na lang ang dami, at hindi komportableng ilantad ng maaga, kaya hindi nagamit ang pagbawi ni Dayan sa mga taong ito. Ngunit kung magsisimula ang ekspedisyon, kung gayon ang sandata na ito ay magkakaroon ng lugar na magagamit, at pagkatapos ay hindi ito isang bagay ng pagsakop sa haring lungsod. Tumingin si Li Xing kay Mi Jinglan. Napuno ng sigasig. Tulad ng pagtingin niya sa isa pang Xiangshan, at ang kanyang isip ay sigurado na ang matatangkad na tao na naglalaro ay nag-iisip ng mas mataas kaysa sa iba na hindi nakakakita. Sa puntong ito, si Mi Jinglan at Xiangshan ay halos magkapareho. Maghintay at tingnan, kung inaasahan kong magiging maganda ito, sa loob ng 10 araw, dapat may mensahero mula sa angkan ng Dayan mo. Natigilan si Zhong Bapan at nagtaka kung bakit nagkaroon ng ganoong inference si Mi Jinglan. Naguguluhan din si Li Xing. Ang awayan na natalo ng 2 tribo sa loob ng hindi mabilang na taon ay hindi pa naunahan ng katotohanang walang tribong nagpadala ng mensahero sa kabilang tribo kapag hindi pa nito nakikilal. Ang utak ng tao. Gayunpaman, dahil sinabi ito ni Mi Jinglan, malinaw na mayroon siyang sariling paghuhusga. Matapos ang orihinal na pakikipag-usap sa order, si Li Xing ay maaaring bumalik sa kanyang buhay anumang oras. Dahil sa pag-usisa, nanatili siya at gustong makita kung ang commander na si Mi Jinglan, na lubos na iginagalang ni Master Xiangshan, ay gumawa ng tamang mga hinuha. Kung may dumating na messenger ng Moss Age, idilat nito ang kanyang mga mata. Ang mga hukbong silangan at kanluran ay nakatalaga sa Chenkon.
Noong ika-10, naituwid ang hukbo. Ang mga koponan na may mas kaunting mga tao at mas kaunting mga tao ay napunan muli. Ang mga koponan na hindi pinaganya ay natural na inilagay sa ibang mga koponan. Sa madaling araw, tumayo si Yang Kai sa deck at tumingin sa unahan. Handa nang umalis ang hukbo. Sa sandaling ito, ang tatlong figure ay sumugod mula sa malayo, at ang hininga ng bawat katawan ay iba. Isang tao ay may 7 grado, isang tao ay may 6 na grado, at isang tao ay may 5 grado. Tumayo silang tatlo sa kawalan at tumungo sa mga mata ni Yang Kai. Ilang sandali, naikuyom nila ang kanilang mga kamao at nagsabi. Ikatlong koponan ng Xinjia Town Fengwei, uwak ng dugo. Gwen Chengjing. Zhang Yang. Inutusang magulat. Tinanggo ni Yang Kai ang kanyang ulo, pinaikli ang kanyang boses. Sa kolum. Ang uwak ng dugo ay kumikislap, dinala ang 6 na pin na sanaysay sa isang salamin, at ang 5 pin na Zhang Yang ay tumayo sa kubyerta. Dahan-daang itinaboy ng hukbong Chino ang barkong tinte sa kalangitan, at isang malakas na tinig ang kumalat sa quartet. Tara na, tumulak na tayo. Maglayag na tayo, utos ni Yang Kai sabay wave ng kanyang kamay. Sa itaas ng madaling araw, ang magic circle ay gumana, sumunod sa fleet, at swept patungo sa kawalan. Sa isang battleship, tumingin si Master Trouble sa direksyon ng Dayan Pass, at kumalat si Lautiers. Matapos ang 150 taong paghihintay sa labas ng maharlikang lungsod na ito, sa wakas ay nagmamadali na tayo sa lugar kung saan ang ating mga ninuno ay lumaban sa dugo at pakikibaka. Biglang ang kilusang ito ng Terran Army ay nagpagulat sa Mo Clan sa labas ng Wangcheng. Alam mo, ang dalawang hukbo ay nagharap sa isa't isa 10 araw na ang nakalipas. Natalo ang warlord sa labanang iyon. Ang hukbo ng angkan ng Mo ay dumanas ng matinding casualty. Sa huli, ang mga ninuno ng angkan ng tao ay nakipaglaban din sa presensya ng hari, na sunod-sunod na pinatay ang 3 domain masters. Gayunpaman, ang hari ay hindi nang ahas na maglagay ng isang umutot. 10 araw na lang ang lumipas, manggugulo na naman ba ang Terran Army? Ang mga domain master ay natakot, at ang hukbo ay nagkakagulo. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ng angkan ng Mo ay sa pagkakataong ito ang hukbong Terran ay hindi pumunta sa King City, ngunit lumiko sa ibang direksyon. Ang lahat ng mga taong Mo ay malinaw na nararamdaman ang malakas na hininga ng mga ninuno ng sangkatauhan sa gitna ng sangkatauhan. Nakatitig sa direksyon ng pag-alis ng hukbo ng angkan ng tao. Ang pangunahing mukha ng domain ng Siyang Kong ay patuloy na nagbabago, mahina niyang naisip ang isang posibilidad, na pagtanto na ang sitwasyon ay hindi maganda, at mabilis na pinuntahan ang hari. Ang mukha ni Lord Wang ay mapotla, ang kanyang hininga ay mahina, at ang kanyang kalooban ay lubhang masama. Kung wala siya. Bagamat ang lahi ng tao ay nag-address ng mga tropa nito 10 araw na ang nakararaan. Ang ninuno ng sangkatauhan ay palaging pinaghihiwalay ng kawalan, at siya ay nahiwalay sa kanya, at hindi siya naalerto. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, wala siyang iniisip na pagalingin ang mga sugat, at hindi siya nang ahas na pagalingin ang mga ito. Ngunit ngayon, bigla niyang napagtanto na ang hininga ng mga ninuno ng sangkatauhan ay lumalayo. Sumulong si Shenian upang mag-imbestiga, at di nagtagal ay nalaman niya ang katotohanan. Sa oras na ito dumating ang Siyang Kong. Bago maghintay ng kanyang ulat, sinabi ng hari. Isumite ang araw, hayaang lumikas ang hukbo doon at bumalik sa haring lungsod. Natigilan si Chekong. Dayan, hindi ba? Dahan-daang umiling si Lord Wang. Malapit na ang ninuno ng sangkatauhan, at hindi ito mahawakan ni Dayan. Nahulaan na niya kung patungo ang Terran Army sa direksyon ni Dayan. Ngayon ay tila ito ang kaso, at agad na tumango at sinabi. Narinig ito ng mga nasasakupan noong nakaraan, ngunit Panginoong Diyos, Dayan, may isa pang hamarang na hukbong Terran, maaaring wala silang pagkakataong umatras. Dahan-daang umiling si Lord Wang. Hindi nahaharangan ang sangkatauhan, pag-usapan mo lang ito. Bagamat hindi ko alam kung bakit may ganoong hinuha ang Panginoon, ito lang ang magagawa. Otres pa lang, sinabing muli ng hari.
Pabayaang lumihis ang hukbong Dayan, ngunit huwag salubungin ang ninuno ng sangkatauhan sa daan. Oo. Pagkatapos niyang umatras, ipinikit ni Lord Wang ang kanyang mga mata at kinuyam ang kanyang mga kamao. Nakaka-suffocation. Ang hangin ay may isang malaking puwersa, na sumasakop sa kalamangan ng geographical na posisyon, at sa huli, ito ay nagpapatawa sa pamilya ng baliw. Sa halip, siya ang hari, at maaari lamang niyang paliitin ang King City, at hindi na siya maglakas loob na magpakita muli. Ang ugat ng lahat ng ito ay ang pagiging mahina niya laban sa kanyang mga kaaway. Naisip niya na ang mga ninuno ng sangkatauhan ay katulad niya, at sa bawat oras na ang pinsala ay hindi gumaling, ngunit sa katunayan ang mga tao ay tusong inayos ang pinsala. Kahihiyan. Ang kahihiyan na hindi maaaring hugasan sa buong buhay. Marshall Peak MP, Kabanata 5264. Lumipat na ang angkan ng Dayan Mo. Ang Dayan East-West Army ay umalis mula sa istasyon nito sa Chencon at tumakbo sa Dayan Pass. Kung magiging maayos ang lahat, aabutin lang ng 1 buwan bago makarating kay Dayan. Sa 10 araw ng pagkukumpuni, masasabi lamang ng hukbo na mayroon itong kapangyarihang lumaban muli at kumilos, at hindi pa ito ganap na nakabawi. Aayusin ng mga sugatang sundalo ang mga sugat sa battleship ng sarili nilang koponan. Shuttle pabalik-balik sa isang battleship para ayusin ang mga sirang kayamanan, Magic Circle, BCBC. Sa panig ni Chen Shi, sina Wen Chengjing at Zhang Yang, na unang dumating, ay nakilala sa ibang mga miyembro ng koponan. Si Feng Ying ay nagtalaga sa kanila ng mga posisyon at gawain, ngunit sila ay mga uwak ng dugo. Tumingin sila sa labas ng lugar sa lahat ng nasa paligid nila. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Walang pakialam siyang kay sa kanya, at imposibleng asahan na ang uwak ng dugo ay maisasama sa ibang tao. Ang pinagmulan, kasaysayan at karakter ng taong ito ang siyang nagpahamak sa kanya na gawin ito. Ngunit ngayon ang uwak ng dugo ay iba sa nakaraan, na mararamdaman ni Yang Kai. Ang mga dugong uwak ng nakaraan ay maaaring ipinadala sa larangan ng digmaan ng angkan ng Mo upang labanan ang angkan ng Mo dahil napipilitan sila ng sitwasyon. Ngayon, ang dahilan ng kanyang pakikipaglaban sa angkan ng Mo ay hindi lamang ang sitwasyon kundi pati na rin ang Daoxan. Kahit na may nagal iligtas buhay na biyaya ng orihinal na pulutong, ang Blood Crow ay maaaring hindi nagpapasalamat. Nararamdaman ko lang na ang pagsasagawa ng mga namatay ay masyadong katangahan, ngunit ang nagal iligtas buhay na biyaya, kung tutuusin, ay isang nagbibigay buhay na biyaya. Ito ang paraan ng uwak ng dugo. Sa cabin, siniyasat ni Yang Kai ang katawan ni Ning Qizi at sinabi sa kanya, sapat na para gumaling sa mga araw na ito. Kung may digmaan, huwag kang kumilos. Sa nakaraang digmaang pandaigdig, maagang bumagsak si Chitai, si Ning Qizi ay nataman ng husto, at ang kanyang mga pinsala ay napakalubha, dahil ito ay nasugatan sa Xiaochenkan. Kung hindi iyon ang kaso, ililigtas siya ni Yang Kai sa tamang panahon. Kapag nangyari ito, hindi nag-iisa si Chitai sa kanyang pagkahulog. Bagamat nakaligtas siya sa kanyang buhay, ang maliit na Chencon ni Ning Qizi ay nasira din. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay may zuwan kong lingguo. Noong siya ay nasa Bilugwan, sinadyang inilipat ni Yang Kai ang ilang mahiwagang mga puno ng prutas at isang malaking halaga ng mga panggagamot na materyales para sa pagdadalisay ng Moden sa kanyang maliit na universo. Ang mga bagay na ito ay inilalagay sa hardin ng gamot, at mayroong 2 maliit na kahoy na espiritu sa hardin ng gamot, tulad ng mga kahoy na kwintas at kahoy na hamog. Bilang karagdagan, ang bilis ng daloy ng oras sa Xiaochenkon ay iba sa labas ng mundo. Ngayong lumipas na ang milenyo, ang Xuanzhou fruit tree na inilipat sa mga naunang taon ay namumulaklak at namumunga na. Upang mapaghandaan ang mga hindi inaasahang pangangailangan. Ang Xuanzang Lingguo ay sa ngayon ang tanging espiritual na bunga na natuklasan ng sangkatauhan na maaaring kumpunihin ang maliit na Chencon. Bumawi din ng buhay si Ning Qizi, kahit na maganda ang epekto ni Xuanzhou Lingguo, at kinailangan ito ng oras para maayos ito. Bago tuluyang naibalik si Xiaochenkon,
hindi na ito madaling magawa ni Ningqizi, kung hindi ay lalala lamang ang pinsala. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yang Kai, paulit-ulit na tumanggo si Ningqizi, ngunit walang gaanong kagalakan. Nahulog si Chi Taichu. Sa buong pangkat ng madaling araw, sina Chi Taichu, Ningqizi at Shen Ao ay pawang si Moses na dinala ni Yang Kai mula sa Mo Clan. Ang tatlong magkakaibigang ito ang may pinakamagandang pagkakaibigan sa mga karaniwang araw. Lumaban ng magkatabi sa larangan ng digmaan at mamatay ng magkasama. Pero ngayon, walang makakatrabaho sa kanya at kay Shen Ao para pag-usapan ang alak. Bahagyang tinapik ni Yang Kai ang kanyang balikat, tumalikod at naglakad palabas, at sa isang sulyap ay nakita niya ang deck, isang anino lamang, na naglalarawan sa uwak ng dugo ni Xiao Zuo. Huwag pansinin ang natitira, magnilay at magpahinga. Sa pagtulak ng pinto, pumikit si Yang Kai, tahimik na muling isinara ang pinto saglit. Isang boses ang nagmula sa tainga. Halika at magsalita. Sumigaw si Yang Kai, ngunit walang pagpipilian kundi itulak muli ang pinto, pumasok, at yumuko sa figurang nakaupo sa kanyang kama. Ancestor. Walang nakakaalam kung kailan dumating ang matandang ninuno ni Xiao Xiao sa madaling araw. Ngunit ang pag-uugali ng paglilinang ng ninuno na si Jepin Supreme, kung gusto mong itago ang iyong kinaroroonan, walang makakapansin sa bukang liwayway. Nginitian siya ng nuno na ikinakunot ng noo at tinukso. Paano? Sadyang binuksan ang pinto, upang ang iba ay mapintasan. Tahimik na sinabi ni Yang Kai. Hindi. Ang ninuno ni Xiao Zuo ay huminga ng mahina. Yang switch cuts. Paano nasugatan ang ninuno? Kailangan ko bang humanap ng lugar para gumaling? Ang ninuno ni Xiao Zuo na si Wen Yan ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang gumaling pansamantala, maghintay muna tayo ng ilang sandali para tumira, pag-usapan natin ito, hindi naman seryoso ang pinsala noong nakaraang World War I. Sinabi ni Yang Kai. May payo ba ang ninuno? Biglang napaisip ang nuno, halatang hindi makipag-chat sa sarili. Hindi siya tinatrato ng ninuno ni Xiao Zuo ng magalang, na inaabot. Bigyan mo ako ng ilang ethereal na kwintas. Pagkatapos ng lahat, siya ay nanirahan sa Xiao Chenkon sa loob ng maraming taon kasama ang mga ninuno ni Xiao Zuo, at nagkaroon ng maraming pakikipag-chat sa isa't isa. Nagsalita din si Yang Kai tungkol sa kanyang sariling paraan ng espasyo upang makita kung ang kanyang mga ninuno ay maaaring ituro ang isa o dalawa. Natural na alam ng ninuno ng Ethereal Pearl. Hindi siya tinanong ni Yang Kai kung ano ang gagawin sa Ethereal Beads, at agad siyang kumuha ng ilang set at ibinigay ang mga ito. Kinuha ito ng ninuno, at lumayo. Ipinikit lang ni Yang Kai ang kanyang mga mata, at walang ninuno sa silid. Tanging boses ng ninuno ang nanggagaling sa tainga. Lahat ng humihiling sa iyo na magpahinga, walang digmaan sa Dayan. Natigilan si Yang Kai. Inakala ng lahat na ang malaking hukbo at mga kawal ang nagpapadala kay Dayan para lumaban para sa huling pagbawi ng Dayan. Ngunit ayon sa sinabi ng ninuno, tila ang paglalakbay na ito ng mga sundalo ay nanalo kay Dayan ng walang dugo. Payag ba ang pamilya mo na magpadala ng mga arko ng Dayan? Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai, ang kanyang iniisip ay nagbago saglit, at sa lalong madaling panahon na tanto ang pangunahing punto, hindi niya maiwasang mapagtanto. Bagamat may nakatagong panganib na maibalik ang tigre sa bundok, ito ay isang magandang bagay para sa kasalukuyang hukbo ng tao. Hindi banggitin ang sitwasyon ng North at South Army. Ang East at West Army ay nakaranas ng digmaan. Kung gayon, ang pagkawala ay maaaring hindi masyadong maliit. Kung maaari mong mapanalunan ang Dayan Pass ng walang anumang dugo, maiiwasan mo ang maraming hindi kinakailangang pagkalugi. Tulad ng para sa mga ninuno upang maging ethereal. Saglit na nag-isip si Yang Kai at lihim na pinagmasdan ang sandali ng katahimikan para sa Panginoon ng tribong Mo. Marahil sa darating na maraming taon, ang Panginoon ng angkan ng Mo ay hindi makapagpagaling at makapagpagaling. Sa istasyon ng South North Army, inilagay si Li Xing sa isang atek, na nababalot ng sarili nitong porma sayon.
Kapag binuksan ang pormasayon, maaari itong isagawa ng may kapayapaan ng isip ng walang panlabas na panghihimasok maliban kung ang pormasayon ay inaatake. Gayunpaman, sa sandaling ito ay wala siya sa mood na magsanay. Ang dahilan kung bakit hindi siya nakabalik kaagad sa East at West Army pagkatapos makumplito ang gawain ay upang maberipika kung tama ang commander ng Midjingland Army. Kasabay nito, nais din niyang malaman kung ano ang sitwasyon sa pagitan ng Eastern at Western Army. Bagamat marami siyang natutunang lihim mula kay Xiang Shan. Alam niyang hindi mahirap para sa Eastern at Western Army na manalo sa huling labanan, ngunit ang hirap ay kung matagumpay bang mapatay ng mga ninuno ang Panginoon ng Tribong Mo. Ngunit walang sino man ang makakagarantiya na walang palya bago lumabas ang mga resulta. Gustong malaman ang sitwasyon ng Eastern at Western Army ay napakasimple, tingnan lamang ang reaksyon ng Tribong Dayan Mo. Kaya't pinagmamasdan ni Li Xing ang direksyon ng Dayan Pass. Gustong makita ang sitwasyon doon, ngunit dahil sa layo, at 7 grado lang ang kanyang lakas, wala talagang nangyayari sa Tribong Dayan Mo, hindi rin siya nakikita. Nang inaabangan niya ito, isang figure ang naging streamer at nagmamadaling tumangay mula sa direksyon ni Dayan. Lumiwanag ang mga mata ni Li Xing, alam na ang taong ito ang dapat na taong responsable sa pagbabantay sa kilusan ni Dayan ng North at South Army. Ngayong siya ay nagmamadaling bumalik, dapat may balitang iuulat. Sure enough, pagkabalik ng lalaki, agad siyang sumakay sa Chinese Army para imaneho ang barkong tinta. May intensyon si Li Xing na magtanong tungkol dito, ngunit natatakot siya sa biglaan. Kung tutuusin, hindi naman siya general ng North at South Army. Paano siya magiging karapat-dapat na tumuntong sa hukbong Chino upang himukin ang barkong tinte sa kalooban? Pagkaraan ng mahabang panahon ay bigla niyang nakita na muling lumitaw ang taong bumalik mula sa direksyon ni Dayan. Mabilis na huminto si Li Xing sa harap ng bundok at kinuyam ang kanyang kamao. Mananatili ang kapatid na ito. Ang lalaki ay si Kipen din. Tumangala siya at nakilala siya. Ngumiti siya at sinabing, si Brother Li ba mula sa East at West Army? Nagmamadaling sumagot si Li Xing ng oo, at pagkatapos ay nagtanong, maglakas loob na tanungin si Kuya, mayroon bang anumang kilusan sa angkan ng Dayan Mo? Ang Kipen ay nag-alinlangan ng kaunti at naramdaman na ang bagay ay hindi confidential. Sinabi niya, may magandang sinabi si Brother Li, at sa sandaling iyon lang. Ang angkan ng Dayan Mo ay biglang naging abnormal at tila nabalisa, ngunit dahil sa mga hadlang, bagamat sinubukan kong mag-imbestiga, hindi ko nalaman kung ano ang dahilan ay. Marahil ay talagang tulad ng sinabi ng katalinuhan na dinala ni Brother Li na ang East at West Army ay nanalo ng isang mahusay na tagumpay. At ang balita ay kumalat mula sa hari ng Mo clan hanggang Dayan. Kaya't hindi mapakali. Tuwang-tuwa si Li Xing. Siguro nga. Ngumiti ang Kipen at nagsabi. Sa palagay ko rin, kaya babalik ako at isusumbong ang dalawang commander ng hukbo, si Brother Li, at kailangan kong subaybayan muli ang sitwasyon kay Dayan, kaya hindi na kita kakausapin at kunin. Isang hakbang muna. Pagkasabi nito, aalis ng kamao. Ang puso ni Li Xing ay sa wakas ay nakaka-relax, at ang angkan ng Dayan Mo ay gumagalaw. Ito dapat ang dahilan ng pagkatalo sa Wang Cheng. Ang pagkabigo ng angkan ng Mo sa maharlikang lungsod ay nangangahulugan na naipatupad na ang dating plano ng East-West Army at nanalo ang East-West Army. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang bumalik sa East-West Army. Dahil ayon sa orihinal na plano, kung ang digmaan doon ay nanalo, hindi magtatagal bago ang East-West Army ay darating dito upang sumali sa North-South Army. Kailangan lang niyang maghintay ng tahimik dito, para lang ma-verify kung tama ang haka-haka ni Midjingland. Ang 7 baitang ay nagbukas ng kanilang mga araw upang magpaalam kay Li Xing at dumiretso sa direksyon ni Dayan. Wala pang kalahating oras, nakarating siya sa isang lumulutang na lupain. Sa ngayon, may 2 pang Kipen kay Tian na nakaupo sa lumulutang na lupain. Ang isa sa 2 ito ay puno ng mahiwagang enerhiya. Ipinanganak mula sa isang background, nakasuot ng Qingyi, ngunit ang hininga ay napaka-natural at dalisay. Sa sandaling ito,
Ang dalawang Kipan kay Tian na ito ay ginawang gininto ang patayong mga butil ang kanilang kaliwang mata, na siyang palatandaan na nagudyok sa World Demon Eye. Hindi alam ni Ching Yi Kipan kung anong magical pupil technique ang ginawa. Ang mga matang iyon ay naging kulay amber, na may maluwalhating daloy. Nakaupo ang dalawa sa magkabilang dulo, nakatingin sa direksyon ni Dayan at sinisilap ang realidad. Napakaraming talento sa langit at lupa, madaling makahanap ng 2 kilos sa pagsubaybay ng angkan ng Dayan Mo na nag-practice ng teknik ng mag-aaral. Sa grupong ito ng 3, 2 ang responsable sa pagsubaybay, 1 ang responsable sa pag-uulat, at malinaw ang dibisyon ng paggawa. Maya-maya, biglang bumulong ang alagad ng 10,000 demonyo, at kasabay nito, kumurap din ang 7 mata, na naging amber ang mga mata, halatang lahat sila ay natagpuan. Marshall Peak MP, Kabanata 5265. Bumuo ng isang puting bandila. May mga Mo tribes, biglang sabi ng alagad ng 10,000 demonyo. Ilang kabayo, si Kipan kay Tian, nakababalik lang, ay nagtanong ng may kaba na ang nasyonalidad ng Mo ay walang pakinabang sa tuwing aalis sila sa hangganan nitong mga nakaraang taon. Ang pangalawang pagkakataon ay isang labanan sa North at South Army, at pagkatapos ay binugbog sila pabalik. Itong 7 grades ay natural na kinakabahan. Sinabi ni Nawan Mo Tian Chipin. Hindi marami, 12-dosenang lang. Ang Ching Yi Kipan sa tabi niya ay tumaas ang kanyang kilay. Mula sa pananaw na ito, tama ang hinuhan ni Master Mi, ito dapat ang mensahero ng Mo Clan. Inutusan silang maging responsable para makita ang mga uso ng angkan ng Dayan Mo dito, at natural na sinabi ni Mi Jinglan sa kanila ang mga dahilan ng kanilang pagbabantay. Dati, sila ay kasing tuliro ni Li Xing. Ang dugo at awayan sa pagitan ng 2 tribo sa larangan ng digmaan ng Mo at Mo ay hindi malulutas. Wala akong nakilalang hindi lumalaban, at walang pamarisan para sa pagpapadala ng mga mensahero sa iba. Pakiramdam nilang lahat ay malabong mangyari ito, ngunit ang mga salita ay nagmumula sa bibig ni Mi Jinglan, at hindi sila nang ahas na pagdudahan ito. Sa ngayon, ang 12 ng mga taong Mo mula sa direksyon ng Dayan ay halatang wala dito para maghanap ng kung ano. Ang mensahero lang ang makakapagpaliwanag nito. Ayon sa aksyon, sumimangot si Wan Mo Tian Kipan. Tumango si Ching Yi Kipan at nagsabi. Ayon sa akto, hindi ko alam kung ilang Panginoon ang dumating. Kung marami, hindi natin sila makakain. Ngumisi si Wan Mo Tian Kipan. Relax, sabi ni Master Mi, kahit na gawin natin ito, hindi sila maglalakas loob na lumaban, ngunit paano ang Domain Master? Pagkatapos ng lahat, sa kanilang pananaw, hindi natin matukoy ang panig ng Wang Cheng ngayon. Sitwasyon ng labanan. Ang dalawa pa ay sabay na tumango. Agad na hinimok ang misteryong pamamaraan, tinakpan ang kanilang mga katawan, ikinubli ang hininga, at sabay na tinawag silang pabalik. Hindi nagtagal, ilang barkong pandigma ng tao ang tahimik na sumugod upang sabay-sabay na tambangan. Ang 12 ng mga nasyonalidad ng Mo ay lumabas mula sa direksyon ni Dayan at dumiretso sa lugar. Gayunpaman, tumagal lamang ng kalahating araw upang marating ang lumulutang na mga labi ng lupa na ito. Sa puntong ito, malinaw ang cultivation behavior ng grupong ito ng mga taong Mo. Ang bilang ng mga Panginoon, ang natitira ay nasa itaas na Mo, walang Panginoon ng domain na nakaupo. Mukhang takot din sa kamatayan ang Domain Master. Baka masagasan siya at mapatay ng malalakas na sangkatauhan nang hindi siya tinanong ng walang habas, kaya nagpadala siya ng ilang Panginoon upang tuklasin ang limelight. Kung wala ang Domain Master, isang grupo ng mga mandirigma ang namamalagi sa kapayapaan dito. Nang ang pangkat ni Moss ay dadaan sa mga lumulutang na mga labi ng lupa. Ilang barkong pandigma, ang Magic Circle ay buzz, ang kapangyarihan ng misteryo at mga lihim na kayamanan ay ipinadala, at ang mukha ay nabasag sa Moss. Ang mga biglaang pagsabog ng pagbabago-bago ng enerhiya at malalaking panganib ay biglang bumalot sa mga Mozo, na nasa kalagayan na ng pagkabalisa. Nagpanik sila at nagkalat. Gayunpaman,
sa ilalim ng interweaving ng kapangyarihan ng barkong pandigma, ang grupong ito ng Mo Clan ay nabigo pa rin na maiwasan ang kapahamakan, at namatay ng ilang sandali at kalahati. Bago sila makabalik sa kanilang mga Diyos. Lumitaw na ang isang barkong pandigma ng mga lahi ng tao, at mula sa mga barkong pandigma na iyon, isang figure ng ikapitong lahi ng mga lahi ng tao ang tumalon at walang habas na binombo sila. Habang umiiwas ang unang Panginoon ng angkan ng Mo, sumigaw siya. Tumigil ka, hindi ako naririto para ipahiya ang angkan, narito ako para makipagpayapaan sa angkan. Ang Sheng Ruohong Bell ay kumalat sa buong Xia. Paano siya pinapahalagahan ng mga sundalo ng angkan ng tao? Puro naman kapag pinagmamasdan niya ang sitwasyon gaya ng inaasahan ni Master Mi. Ang mga Mo Clan na ito ay inatake at hindi ng ahas na lumaban, para lamang umiwas, lalo silang walang awa. Mga kawawang Digital Lords, hindi sila natamba nang harapin nila ang North at South Army ilang beses bago, at nakaligtas ng husto. Masasabing elite sila ng Mo Clan, pero ngayon ay binubugbog sila rito. Ang bulag na pag-iwas ay magpapalala at magpapalala lamang sa sitwasyon. Huli na nang mapagtanto ng mga Panginoong ito na hindi maiiwasan ang sitwasyon at nais na muling lumaban. 12 ng mga mozo ng pangkat na ito ang malinis na napatay mula noong umatake ang mga sundalong humanoid, ngunit isang tikong full ang bago at pagkatapos. Bago ang kamatayan, sumigaw pa rin ang angkan ng Mo. Talagang dumating tayo sa usapang pangkapayapaan. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi siya pinansin ng sangkatauhan at hinayaan siyang mamatay ng husto. Kahit na malinaw sa kanila, dumating sila sa usapang pangkapayapaan, ngunit walang nakiramay sa kanila, dahil ang mga taong Mo na ito ay maaaring nahawahan ng dugo at buhay ng isang sundalong tao. Day and Pass, sa itaas ng pader ng lungsod, ang mga masters ng mga domain ay magkatabi at tumangala. Nang makita ang 12 ng Mo Clan sa team na iyon ang namatay sa kawalan, ang mga mukha ng mga may-ari ng domain ay sobrang pangit. Bagamat alam niya na ang pinadalang Mo Clan ay hindi magkakaroon ng anumang magandang wakas, hindi niya inaasahan na ang angkan ng tao ay magiging walang awa. Gayunpaman, inaasahan din ang sitwasyong ito. Ang dalawang magkaaway ay patay na magkaaway. Isang panig ang biglang gustong pumunta sa usapang pangkapayapaan. Paano madaling maniwala ang kabilang panig? Naturally, mas mabuting magsimula muna, pagkatapos ay pag-usapan ito. Sa ganitong mga pagsasaalang-alang na ang unang pagtatangka na ito ay walang figure ng Domain Master, ngunit nagpadala lamang ng ilang mga Panginoon at ang nakatataas na angkan ng Mo sa nakaraan. Ang sitwasyon ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Sinabi ni Jin Dishen. Sa kasong ito, maaari kang magkaroon ng isang mahusay na diskarte. At least, kailangan mong makipag-ugnayan sa sangkatauhan upang magkaroon ng kapayapaan. Kung walang paraan upang makipag-ugnayan sa sangkatauhan, ilang tribo ng Mo ang ipinadala sa kamatayan noong nakaraan. Ang mga Panginoon ng lahat ng mga domain ay tahimik, nakatingin sa pinangyarihan ng henyo, ang sangkatauhan ay sumuko sa pumatay sa sandaling makita nila ang Mo Clan. Hindi man lang sila makapag-communicate, paano sila makikipag-ugnayan? Nang mawala ang balita ng pagkatalo ni Wang Cheng, nagulat silang lahat nang dumating ang balita ng matinding pagtamal ng hari. Sa nakalipas na 100 taon, nagkaroon ng malaking hukbo ng tao sa panig ng Wang Cheng na umatake sa lungsod. Digmaan, ang mga bagay na ito, alam ng tribong Dayan Mo, pagkatapos ng lahat, napakakombinyenteng magpasa ng mga mensahe sa pagitan ng Monest. Matapos ang napakaraming taon, bagamat may mga pagkatalo sa bawat labanan sa panig ng Wang Cheng, ang mga pagkatalo ay hindi seryoso. Ang labanan sa pagitan ng hari at ng mga ninuno ng sangkatauhan ay masasabing pantay na hati, at walang magagawa. Biglang bumaling ang sitwasyon sa Wang Cheng, kaya nahihirapan silang maunawaan. Matapos ang huling imbestigasyon, nabatid na ang ninuno ng sangkatauhan ay nagtatago ng mga palatandaan ng kanyang paggaling sa mga taong ito. Gamit ang naipon na pinsala sa hari sa bawat oras, ito ay biglang sumiklab, at ang binugbog na hari ay tumakas pabalik sa haring lungsod. Bagamat ang Terran Army doon ay umatras sa istasyon.
Ang sitwasyon sa kabilang panig ng King City ay hindi maganda, kaya medyo nag-aalala ang Dayan Mo clan, baka ang King City ay talagang matalo ng Terran Army. Kaagad pagkatapos, dumating ang balitang mas ikinatakot nila. Pagkaraan ng 10 araw ng digmaang iyon, biglang ipinadala ng hukbo ng sangkatauhan ang buong hukbo, iniwan ang istasyon kung saan ito nakaistasyon ng higit sa 100 taon, at dumiretso sa direksyon ng Dayangguan. Sapat na ba ito? Sa Dayan Pass, mayroon ng isang hukbo ng mga lahi ng tao na nakaharang sa kanilang mga pintuan, upang hindi sila makakilos. Kung may darating pang hukbo, paano makakalabas ang tribong Dayan Mo? Higit pa rito, sa gitna ng malaking sangkatauhan, mayroon pa ring ilang mga ninuno na nakaupo sa bayan. Masasabing kapag nagtagpo ang dalawang lahi ng tao, ito na ang katapusan ng tribong Dayan Mo. Ang mga masters ng Dayan Domain ay nasa isang estado ng pagkalito. Sa kabutihang palad, may isa pang utos mula sa Wangcheng na hayaan ang angkan ng Dayan Mo na lumikas mula sa Dayan. Problema din kung paano mag-withdraw kay Dayan. Sa mga nakalipas na taon, hanggat nagbago ng kaunti ang tribong Dayan Mo, gagawin nitong mag-ingat ang hukbo ng lahi na iyon sa lahat ng posibleng paraan. Sa makatuwid, kung ang mga taong Mo ay aalis sa Dayan, malamang na magdulot sila ng hindi pagkakaunawaan ng sangkatauhan, at hindi maiiwasan ang digmaan. Sa pag-iisip tungkol dito, nadama ng mga master ng mga domain na mas mabuting magkaroon ng usapang pangkapayapaan sa mga lahi ng tao, at ito ang tanging hakbang upang mapaalis sa customs ang pangkat ng mga nasyonalidad ng Mo. Sa kanilang pananaw, mayroon silang kalamangan sa katalinuhan. Dahil alam nila ang tiyak na sitwasyon ng labanan sa King City, ngunit maaaring hindi ito alam ng hukbo ng sangkatauhan, kaya magagamit nila ito sa paggawa ng isang artikulo. Kung hindi man, kung alam ng Terran Army ang labanan ng King City at ang Mos ay nabigo, at isa pang Terran Army ang papunta sa kanila upang makipag-ugnayan sa kanila, maaaring hindi sila handang makipag-ayos. Mula sa pananaw ng sangkatauhan, walang alinlangan na mas mabuting harangin ang mga taga-Mo sa Dayan at hintayin ang pagdating ng mga reinforcement. Kaya dapat mabilis ang usapang pangkapayapaan, bago mag-usap ang dalawang hukbo ng mga tao, kung hindi ay isasara ang lahat. Nilinga ni Shady ang kanyang ulo upang tingnan ang isang grupo ng mga Silent Domain Masters, at pinagalitan ang isang grupo ng mga basura. Maaari mo lamang tanungin ang iyong 8 ranggo na Motwo. Jochi, ikaw ay isang lahi ng tao. Sa kasong ito, mayroon ka bang magandang mungkahi? Ang 8 ranggo na si Motwo, na tinawag na Jochi, ay may kapangyarihan ng tinte sa loob at labas ng kanyang katawan. Ang leeg at leeg ay natatakpan ng pustules, at may nakatagong nana. Ang lasa ay hindi mapaghihiwalay sa caste, kaya lahat ng tribo ng Mo ay malayo sa Jochi na ito, kahit na ang iba pang Bapon Moto. Nang marinig ang tanong, yumoko si Jochi. Bumalik ako sa aking Panginoon, at noong bata pa ako, naglakbay ako sa isang langit at lupa. Nakita ko ang dalawang hukbong mortal na naglalaban. Nang ang tal-unang partido ay nagbuod, nagpadala siya ng isang pangkat. Ang mga tao na may hawak na puting bandila upang ipakita ang kahinaan. Tingnan ang puting bandila, ang isa pang kaganhawahan ay hindi madaling maglunsad ng isang pag-atake, ang mga subordinate ay nararamdaman na maaari nating sundin ang isa o dalawa. Hawak ang puting bandila, narinig ni Chidi ang mga salita sa pagkamangha, ano ang sinabi niya? Tinanong ng isang master ng domain ang Bapon Mo clan sa paligid niya. Ano ang problema? Ang Bapon Moto ay nag-isip sandali. May isang bagay na maririnig, ngunit ang bawat Chenkon ay may sariling natatanging kaugalian. Hindi lahat ng mundo ng Chenkon ay ganito. Iniisip ko kung ito ay magkakaroon ng anumang epekto sa sangkatauhan doon. Unang sinabi ni Chudi. Kung walang epekto, subukang malaman, kunin ang puting bandila. Sa isang utos, nang maging ang mga taga-Mo ay handa na. Sa ilang sandali, isang puting bandila ang ginawa, at natatakot ako na hindi ito makita ng sangkatauhan. Ang puting watawat na ito ay ginawang napakalaki. Sa ilang sandali, isa pang grupo ng mga tribo ng Mo ang lumabas mula sa Dayan,
Hawak ang puting banner na mataas para sa pinuno, at nanginginig patungo sa istasyon ng North at South Army. Sa lumulutang na mga labi, nakita ni Kipan, dalawang mesensinang mag-aaral, ang eksenang ito sa unang pagkakataon. Juan Moti ang Kipan hindi napigilan ni Renjon na sabihin. Ang tribo ng Mo ay nakabuo ng isang puting bandila. Lalaban ba ito? Anuman ang kanyang bandila, patayin siya pagdating niya. Pinunasan ng kapitan ng isang maliit na koponan ang kanyang mga kamay at mamamatay tao. Hindi naaangkop, si Kipan, na responsable sa paghahatid ng mensahe, ay nagbukas ng kanyang mga braso at nagsabi. Ang kahulugan sa itaas ay ang pakikipag-ayos sa Mozo sa huli. Sa unang pagkakataon, pinatay namin ang sugo ng lamok. Ngayon ang mga tao ay may hawak na puting bandila at darating muli, baka masira nila ang plano sa itaas.